Ikaw ba ay isang ordinary Facebook user na gusto rin kumita dito sa Facebook bilang isang content creator? Paano nga ba nagsisimula ang isang content creator mula sa simula? Mula sa setup nito o preparasyon para sa sarili mo, determinasyon na maabot yung pangarap mo. Dito ay i-guide kita mula sa settings hanggang sa mga tips na ibibigay ko para meron kang foundation sa pagsisimula mo. Ngayon, ito po ipapaalala ko lang na ang video ito ay para po sa mga hindi pa po content creator. Pero pwede rin po mga content creator ba dito, baka meron pa rin kayong makuha mga ideas sa sasabihin ko. Paano nga ba tayo magsisimulang maging content creator? Nagsisimula po ito sa pag-turn on natin ng professional mode. Diba, napakadali lang mag-setup nito. Teka lang, bago mo gawin yan, dapat mo rin i-consider itong mga sasabihin ko. Makinig ka muna sa mga importanteng bagay na dapat mong malaman dito. Bago ka mag-turn on ng professional mode, ito ang unang-una mong dapat gawin. Dapat malinis ang iyong account. Saan? Sa mga pwedeng maging violations. Sa mga videos, photos. Sa lahat ng ipinost mo simula nang gumamit ka ng Facebook. Ibig sabihin, kailangan mong tingnan yung lahat ng nasa timeline mo kung meron ba ditong merong background music, merong mga karahasan, violence. Dapat mo pong alisin muna yan. Kung memorabilia naman ang mga videos mo na nandyan, na hindi naman kinakailangang alisin dahil wala naman siyang mga karahasan sa loob ng videos, pwede naman siya mag-stay dyan. Or pwede mo rin siyang i-download sa personal storage mo, i-save mo siya bago mo siya deletein sa mismong Facebook mo. Ganyan po talaga ang sacrifices ng isang content creator bago pa magsimula. Dapat malinis muna ang ating account. Para kapag nag-turn on tayo ng professional mode at binasa ng system, pag-uusapan naman natin yung pwede mong kitain pagkatapos mong ma-set up ang iyong professional mode. Ano nga ba ang pwede mong kitain dito sa Facebook? Unang-una, kapag nag-turn on ka ng professional mode, lahat ng friends mo or ang bilang ng friends mo ay makukonvert na yan sa followers mo. Kung halimbawa kung meron kang 1,000 na followers na friends, magiging followers na po yan. And most likely, nagiging eligible na tayo sa stars kapag mahigit na pong 1,000 ang ating followers. Kung malinis ang ating account at walang violation, magkakaroon ka na agad po ng monetization tools, which is yung eligibility to earn star. At dahil po sa star na yan, ay pwede ka na pong kumita pag meron sa yung nagbigay ng star sa iyong mga post, sa iyong live, or whatever na pinupost